Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio.
Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, 'Huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkatiyak na mamamatay kami.' Sinabi naman niya sa akin, 'Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awit, may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang anghirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay, ang pinagsusumakita ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakita ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay na sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan na hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan na masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos si Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay na masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral." Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis sa kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bago po tayo magsimula ng pagninilay, meron po tayong activity gagawin. Tumingin nga po kayo sa kaliwa. Tumingin kayo sa kanan. Tumingala nga kayo. Taas nga po yung dalawang kamay nyo. O bakit kayo sumunod sa akin? Bakit kayo sumunod? Kasi sinabi ko. At sa pamamagitan, nung ibinigay ko yung instruction, nagsalita ako. Ibig sabihin, words have power. Words have power at yung kapangyarihan na yan ng salita, mas mag-i-increase pa, depende doon sa nagsasalita. Sa atin pong unang pagbasa, narinig po natin na itinalaga ng Diyos si Moises na magsalita para sa kanya. Bakit? Sobrang lakas ng kapangyarihan ni Yahweh na hindi niya pwedeng kauksapin directly yung mga tao. Malilipol silang lahat, mamamatay sila. Kaya ano po ang ginawa niya? Sige, Moises, ikaw ang propeta ko, ikaw ang tagapagsalita ko, yung mga sasabihin mo manggagaling sa akin. Sa makatuwid, yung mga salita ni Moises, dahil sinasabi niya yung mga bagay na sinabi sa kanya ng Diyos, may authority. At ano po mga kapatid ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Sa atin pong unang aklat ng Biblia, ang Genesis, sinabi po, bago likhain lahat, walang meron. Walang kahit ano. Pero nagsalita ang Diyos. Ang sabi niya, "Let there be light," and there was light. Ganong kalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Magsalita lang siya, nagkakaroon ng mga bagay. Maaring bagay na mabuti, maaring bagay na maaring magturo sa atin ng leksyon, magparusa. Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, narinig natin na si Jesus ay pumasok sa sinagoga at meron ding pumasok. Sino yung pumasok? Isang taong sinasapian ng demonyo. At sinabi ng demonyo sa kanya, "Kilala kita, ikaw ang anak ng Diyos." Pero ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Sinabi niya, "Tumahimik ka, lumayas ka sa kanya." Umalis ba? Ang sabi po ni St. Mark, may description pa, pinabangisay niya yung lalaking inaalihan ng masamang espiritu, saka siya umalis. Who has the power to expel demons? Walang iba kung hindi ang Diyos. Hindi tayo, hindi yung pamamaraan natin, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang may authority. Father, paano naman yung mga exorcists? The exorcists get their authority from God. Get their authority from Jesus. So mga kapatid, ano po ang matututunan natin sa ating mga pagbasa ngayong linggo? Dalawang bagay. Una,
Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay lumilikha. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan. At ang salita ng Diyos ay nagpapahilom ng mga pusong wasak. Ginamit ng Diyos yun sa pamamagitan ni Moises at yun ay binigyan ng kaganapan ni Jesus sapagat siya ay anak ng Diyos. Pero maaari nyo itanong, Father, paano yan? Wala na si Moises. Wala na si Jesus. Nasa langit na. Ang nasa atin ay sacramental presence. Yung os yan tinatanggap natin. Nasa ng authority? Hindi ba may Bible tayo? Nandun yung salita ni Jesus. Kung gusto nating mapanibago ang buhay natin, kung gusto nating mahilom ang puso natin, kung gusto nating magkaroon ng karunungan, at kung gusto nating magkaroon ng mga bagay na mapagpala, basahin ang salita ng Diyos. Because the word of the Lord has power. Ano ang sabi nga po sa ating pong salmong tugunan, if today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Pag narinig mo na tumatawag si Jesus, pag narinig mo na tumatawag ang Diyos, huwag mo nang tigasan ang puso mo. Makinig ka na. Secondly, mga kapatid, words have power. Yung salita ng Diyos may kapangyarihan, pero dahil tayo binyagan, may kapangyarihan din yung ating mga salita. Pag sinabihan ka ng, "Uy, ang ganda-ganda mo naman, ang gwapo-gwapo naman," anong mararamdaman mo? Di naman. Siyempre, matutuwa. Pero kapag ka sinabihan ka na, swapang naman ito, pinarinig pa sa'yo, it hurts. Kasi words have power. Yung kapangyarihan natin na yan na magsalita ay dapat nating gamitin ng may kaayusan. Ano, ibig sabihin po, hindi lang tayo basta magsasalita ng kung ano yung pumasok sa isip natin. Especially if it's not a joke, kung seryosong bagay. Kasi maaari tayong makapanakit, maaari tayong magdulot ng maganda sa kapwa. Choose your words wisely. Pag may sasabihin tayo at nagdududa tayo kung yung sasabihin natin ay makatutulong at makakasakit sa ating kapwa, tandaan nyo, may kapangyarihan ang lahat ng salitang lumalabas sa ating bibig. So, huwag nyong pawawalan yan kung alam niyang hindi magdudulot ng kasiyahan, kung hindi magdudulot ng kagalingan, kung hindi makapagdudulot ng paghilom ng puso ng inyong kapwa. Always choose our words. We must always choose the words that come out of our mouth. Kaya nga po mga kapatid, sa araw na ito po ang karunungan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ito po ang ating pagnilayan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Diyos Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin mga kapatid sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagpis at paghihirap at nangangailangan ng kagalingan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga pari at namanata sa Diyos, naway ibahagi ang pananalig na nakabatay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway makatagpo ng pag-asa, tulong at lakas, bunga ng ibinabahaging salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mahabagin, iligtas mo kami. Makatagpo nawa ng katatagan kay Kristo ang mga nahihirapan dahil sa takot at pamimighati. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga may karamdaman at may mabibigat na pasanin sa buhay, madama nawa nilang kasama ang Panginoon sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Mapanatag nawa ang mga yumao sa piling ng Panginoong nagliligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Amang maawain, iligtas at pangalagaan mo kami sapagkat ang buo naming pag-asa ay nasa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagdubos niya sa amin ang kasalan at kamatayang aming pansanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos ng iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na iyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.